Pagpapala, greetings, besos, mga hugs, mga kapatid, mga pamangkin sa Facebook na pagkarami-rami. At sa ating lahat, nawa ay tumanggap tayo ng pagpapala sa Panginoon mula ngayon, pagpapala na merong practical application sa buhay natin in our immediate surroundings. Tumatagal-tagal din naman ang ating pagniniig dito sa live stream at salamat at merong ganitong uri ng technology because we can continue to be together. In fact, closer pa yata tayo ngayon kaysa noon eh. Kasi inaraw-araw na natin itong ating mga pag-aaral at nawa tayo ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Yung Panginoon na totoong Panginoon, hindi yung drawing lang ng mga religious institutions, hindi yung drawing lang ng mga matatanda at nakagis ng mga theologies. Lagi tayo dapat maging fresh ang pananaw sa Panginoon at maging open sa napakaraming avenues through which God reveals the divine to us. Hindi lang yung nakakulong tayo sa mga kahon ng pag-iisip na mga naon na lang kasi sa utak natin na akala natin laging gano'n na lang. Napakaraming ipinapakilala ng Panginoon at napakaraming paraan para siya makita, madinig at madama sa ating buhay. At dahil tayo ay patuloy sa mga quarantine, sa mga lockdown sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang ating pag-aaral ay iikot pa rin dyan. Ang totoo ay pinapaikot lang natin dyan. Tinitingnan natin kung anong relevance sa lockdown ng napaka-universal at napaka-classic stories in the Bible. For instance, yung storya ni Rahab, the prostitute. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating Lockdown Rahab. Joshua 2:1. Joshua, son of Nun, and all the people were camped at Acacia. Joshua sent out 2 spies. No one knew that Joshua sent out these men. Joshua said to them, "Go and look at the land, especially the city of Jericho." So the men went to the city of Jericho and stayed at the house of a prostitute named Rahab. Yung mga Israelites were getting ready to cross the border and to spy on the land which they wanted to occupy. At this time, it was Jericho. So si Joshua, the successor of Moses, was very, very intelligent in his approach. Gusto niyang malaman kung ano ang meron, ano ang wala doon sa lupa na pupuntahan nila at nais nilang sakupin. Kaya nagpadala siya ng mga espiya para magmanman. At syempre, pag pumasok ka sa isang foreign city, alam nga namang maghanap ka na kamag-anak mo titiran doon. Wala naman. So, saan sila pupunta? They went to this brothel or the house of a prostitute. And at that time, prostitution was a profession like any other, especially in this place, in Jericho. Hindi naman siya yung tulad ng mababa ang pagtingin ng iba, hindi siya yung bawal, siya ay bahagi lang ng buhay at kultura ng mga tao sa lugar na yon. At doon sila nagpunta, they took shelter in the house of a prostitute. And may practical use din yun. Kasi hindi masyadong pansin na sila ay nandun dahil usually foreign men would go in and out of these places as a matter of part of their travel. At kuminsan doon na rin sila natutulog, doon na sila humahapon. Joshua 2:2-3. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing yun. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo, na parito ang mga yan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain." So yung hari ng Jericho, meron din siyang mga espiya. At nabatid din nila na may pumasok na foreigner sa kanilang lupain para nga magmanman. So alam nila na nandun kay Rahab. It must have been a semi-public place. Kaya hindi naman katakataka na may mga pumupunta doon. In fact, hindi nga pinagalitan si Rahab. Sinabi lang, ilabas mo yung mga nandyan sa iyong bahay. Joshua 2:4-6. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos ay ganito ang isinagot, "Mayroon nga po mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis na po sila na isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko na po natanong kung saan sila pupunta, ngunit kung hahabulin ninyo agad, ay aabutan pa ninyo." Sa itaas ng bubong niya ipinatago ang dalawang espiya
at tinabunan niya ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. So, pinagtakpan nitong si Rahab ang mga espiya at sinabi niya doon sa mga kawal ng hari, lumabas na, umalis na, habulin ninyo, kung hahabulin nyo, abutan nyo pa. Yun ay para siyempre umalis agad sa bahay niya yung mga espiya ng hari. Yun naman pala ay tinago niya sa upper room. You know, the upper rooms are the more privileged areas of a house kasi mas mahangin doon. At doon niya dinala itong mga lalaking espiya na ito ng Israel at tinakpan niya. Pinagtakpan niya at literally tinakpan niya. So kinupkop ni Rahab ang mga nalagay sa panganib. Paano niya ginawa yun at bakit? Samantalang kung tutusin kalaban ng lahi nila, aalamin natin maya-maya. Joshua 2:7. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Joshua 2:8-11. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, at nilipo lang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang yon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Yun naman pala ang dahilan kung bakit si Rahab ay biglang kumampi dito sa dalawang ito. Kasi ay nabalitaan na nila ang mga tagumpay na ibinibigay ni Yahweh sa mga Israelita, kaya doon na siya kampi. Ayaw na niyang lumaban pa. What's the point? Ang lahat ng mga kaharian sa paligid nila ay bumagsak na at nasakop na. Joshua 2:12-13. Kaya ngayon ipangako ninyo sa pangalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Wise Rahab secures her family. Matalinong babae, nakakaramdam siya ng ihip ng hangin. Nakakaramdam siya ng darating na panganib at destruction sa kanyang sariling lungsod. Kaya, kumampi na siya sa mga panalo. Kumampi na siya dito sa mga Israelita na kinakatawan ng dalawang espiyang kanyang itinago. At buong diretsahan niyang sinabi, okay, kayo'y aking itinago, kayo'y aking iniligtas sa hari, kayo'y aking tinakpan at pinagtakpan. So, ang kapalit niya na hinihingi ko sa inyo, huwag niyo kaming idadamay. Ang buong sambahayan ko, mga magulang ko, mga kapatid ko, mga pamilya nila, ako, lahat kami, huwag ninyo kaming pupuksain. Huwag niyo kaming idadamay. Kailangan, exempted kami, puwera kami sa darating na destruction na yan. Joshua 2:14. Sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. So may deal. Good for good. You did us good, we will do you good. At yan ang maganda. Kung ikaw'y gumagawa ng mabuti, nagtatanim ka ng mabuti, lalo sa matinong kausap, sa mayroong isang salita, at marunong magsukli o marunong gumanti sa iyo ng kabutihan. So now there's a deal. Joshua 2:15-16. Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab. Kaya't buhat sa kanyang bintana ay inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. So tamang-tama naman itong bahay ni Rahab nasa wall ng city. Yung pagdungaw mo sa bintana, yung ulo mo nasa labas na ng city. So, mula sa bintanang yon, ibinaba niya ang dalawang espiya patungo dun sa lupa sa labas na mismo ng pader ng lungsod. Hindi na sila kailangan dumaan pa sa mga gwardya, sa mga gate, dahil diretso na sila sa labas
sa dilim ng gabi. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbili na niya ng ganito. Pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo ron ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. So may dagdag pa na good health itong si Rahab. Kasi alam niya, yung mga naghahanap, lumabas. Therefore, baka makasalubong lang nitong mga espiya na to kung sila ay tatakbo agad pa uwi. Kaya sabi niya, doon muna kayo sa burol, maraming mga puno-puno doon, maraming mga tumpok-tumpok ng lupa na pwede kayong magtago. 3 days kayo doon para sigurado kayong hindi kayo makakasalubong ng mga sundalo ng hari. At yun ang kanyang payo. Si Rahab kasi, palibhasa at yung bahay niya ay pinupuntahan ng napakaraming tao because of her trade, napakarami niya siguro alam na impormasyon. Napag-uusapan siguro ng mga pumupunta sa kanya doon, mga sundalo, mga traders, mga merchants, mga sari-saring tao. Kaya alam na alam niya kung saan ang safe, paano magiging ligtas sa mga naghahanap. Marunong na babae ito. At yung runong niya, ginamit niya sa pagkampi dito sa mga sugo ni Yahweh. So there was an additional good. And this good was based on intelligence. Iba kasi yung nakabukas ang tenga mo, nakabukas ang mata mo, hindi yung natutulog ka sa pansitan, hindi inaanod ka ng agos, tulog ka, hindi mo alam. This woman obviously was very aware. So aware siya na magandang kumampi dito sa dalawang ito, magiging panalo sila, at binigyan niya ng very useful information. Hindi fake news, useful information. Joshua 2:17-20. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. So meron pa silang dalang lubid na pula, iniwan nila kay Rahab. Sabi, itong bintanang to, dito kami bumababa, dito mo din ilawit ang pulang lubid na ito para makikita namin pag darating na kami at sasakupin ang inyong lungsod. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan na sino mang nasa loob ng bahay. Subalit kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. So malinaw, because the woman gave an additional good, yung information niya kung saan magtatago dapat, then this spies gave her an additional good. May lubid pa na pula, kasi hindi pa nila napag-usapan paano maililigtas yung bahay niya pagka yung syudad ay sisirain na. Pero ngayon, nagdagdag pa ang mga espiya ng additional good to her. Isang lubid na pula, palatandaan na yung bahay na yon will have to be spared from the coming destruction. So, there was this very, very important exchange between the two parties. Additional good for additional good. In other words, meron ngayong enhanced quarantine, may lockdown for the whole family. Para talaga itong lockdown. Dahil iipunin niya ang kanyang buong pamilya sa kanyang bahay, walang lalabas, nasa loob lang sila, pero hindi naman nila alam kung kailan darating yung destruction na yun eh. So, hindi rin madali para sa isang buong pamilya, lalo may mga kabataan, may mga sanggol, may mga paslet na hindi upapaalisin ang bahay. Kailangan nila ng disiplina. At yan ang isang immediate lesson natin ngayon from this story. Na may lockdown sila noon, they stayed indoors. So, kung tayo naka-lockdown din o naka-quarantine, stay indoors. Avoid going out because you don't know kung meron ka makasalubong na panganib dyan. At because hindi nila alam noon kung kailan darating yung mga susugod na yan sa lungsod, they all disciplined themselves. They stayed in the house. Safety would be indoors, sa loob ng bahay. Joshua 2:21. Pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Then, tadadadon, come D-Day. Dumating na importanteng araw na yon. Yun naman pala, guguho na ang buong lungsod. Dahil hindi naman conventional warfare ang ginamit itong mga Israelites.
Nagpatugtog sila ng mga trompeta, inikot-ikutan nila yung Jericho, at biglang gumuho ang buong lungsod, lalong-lalo ang mga pader. Remember, ang bahay ni Rahab nasa pader. At dahil may lubid na pula na nakatali sa kanyang bintana, pagdaan nung force ng pagguho, tanging yung bahay lang niya, tanging yung pader na kinakabitan ng bahay niya, ang nanatiling nakatayo. So lahat ng nandun sa loob, yung naka-quarantine doon, yung naka-lockdown sa loob, stayed safe. Kung may makulit doon, lumabas kahit sandali lang at nataong doon sa oras na yun, dumating yung pagguho, natabunan na sana siya ng mga bato-bato. Pero nakinig sila, they all stayed in there, and the whole family was spared. Kailangan pa bang i-memorize ang lesson ng kwentong ito kung i-apply natin ngayon? Joshua 6:22. Sinabi ni Josue sa dalawang espiya na isinugo niya roon, "Pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas niyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya." So, sinabi ng mga espiya kay Joshua yung deal. Kaya alam ni Joshua. At sinabi niya, okay, kunin niyo na sila. Ilabas na sila sa lockdown para mapunta sila sa mas lugar na sila ay mas ligtas pa. Joshua 6:23. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinilang lahat sa kampo ng Israel. So nalagay sila sa safest place at that time. So they went to safety. You see mga kapatid, pag mayroong isang matalinong tao, pati mga magulang, mga kapatid, mga hipag, mga bayaw, mga pamangkin, mga apo-apo, pati mga katulong nila, pati mga slaves nila, lahat ng kamag-anak, nakikinabang. Dahil matalino si Rahab, marunong makipag-usap, marunong makipag-deal, lahat sila nakinabang. Inversely, ang kabaligtaran niyan, pag meron tayong isang pasaway na kamag-anak, pag meron isang matigas ang ulo, isang gumagawa ng kung ano-anong mga kabalbalan, nadadamay din ang mga kamag-anak, ang mga magulang, mga kapatid, mga hipag at bayaw, mga pamangkin, lahat na. So alam na natin ang lesson. Again, hindi na kailangang i-memorize siya. Magtanim ng mabuti at umani ng mabuti. Piliin kung kanino makikipagmabutihan. Si Rahab, pinili niya makipagmabutihan doon sa mga Israelites kaysa sa sarili niyang kawal at mga hari. Kasi siguro alam niya na talagang walang panalo yung kanyang side na yun. We should always side with the truth, with what is right and what is good. We are not saying na yung lahing Israel ang laging truthful and right and good. Sa kwento, sila yung bida. So sa kanila kumampi si Rahab, nadamay siya sa tagumpay. But in our lives now, sa kwento ng buhay natin, piliin natin kumampi, piliin natin to take the side of what is righteous, what is correct, what is kind, what is good, what is loving. That is the side of Jesus, and that is always the winning side. Kahit sa biglang tingin ay parang hindi, o hindi mo agad kita na yun ang winning, yun. Because Jesus is King of Kings. He is Lord of Lords. Doon tayo mag-side sa ideya na kinakatawan ni Jesus. The idea of love, the idea of righteousness, of goodness, of kindness. Yun ang laging magwawagi. And remember, itong babaeng ito, ang dealing niya with the men was based on knowledge and also based on discernment. It's good to be knowledgeable. It's good to be informed. Huwag tayong mag-assign ng oras sa mga walang kwenta, mga pinagagagawa ng utak natin. Doon tayo sa may matututunan at tandaan natin yung mga mabubuting natututunan natin, yung mga useful, para sa pagdating ng oras, nagagamit natin. Intindihin at sundin ang usapan. Yung safety precaution ng both sides, intindihin yun. May instruction si Rahab sa mga lalaki, inintindi nila yon, sinunod nila yon, they stayed safe. Meron din namang instruction yung mga lalaking ito kay Rahab, inintindi ni Rahab, sinunod niya, they stayed safe, ang kanyang pamilya at siya. Sa buhay natin ngayon mga kapatid, makinig tayo sa instruction ng mga nakakaalam, ng mga marunong, ng mga expert, at sundin natin
para sa sarili nating ikabubuti. Ipunin ang pamilya sa loob ng bahay sa oras ng panganib. Magtiyaga, magtiis, huwag magpadala sa inip, huwag magpadala sa kung ano-ano mang nararamdaman na lalabag tayo sa lockdown, lalabag ka sa quarantine. Stay in a place where you are safe right now. Hindi na kailangan i-memorize yung lesson na yan. At may lesson pa. Of course, have enough provisions for lockdown moments. Naganda niyo si Rahab, naipon niya yung pamilya niya, ang dami nun ha. Nasa loob ng bahay niya, kakain yun ilang beses maghapon, ang dami mong papakainin. So meron siyang ipapakain. Meron siyang nakatabing pagkain. Minsan sa ating buhay ngayon, walang sobra sa kinikita mo, ang hirap magkaroon ng itatabi mo, pero gumawa ka ng paraan. Kasi pag dumating yung panahon na biglang lockdown, biglang quarantine, paano yung kakain ka ng hangin, titingin ka sa buwan, kailangan gumawa talaga ng paraan ng tao. Mabuti na lamang at marami ngayong mga tumutulong, ang pamahalaan, ng mga institutions, kapitbahay, mga taong mababait. Pero napakahalaga na meron tayong sariling nakatago kahit man lang konti. Para pag dumating yung panahon na pangangailangan, hindi naman yung next meal mo, wala agad. Meron ka man lang namang several meals before you para makapagbuelo ka kung anong gagawin mo na sistema at diskarte para magkaroon ng next meals after a few days. Pero maganda, meron tayong nakasta kahit paano. Therefore, work well, earn well. Huwag yung aasa tayo sa iba, huwag yung wala tayong man lamang iniimpok. Stock up on necessities for lockdown periods. Huwag gastos ng gastos sa mga walang katuturan. Huwag lumulubog sa utang ka, bibili ng gadget. Yung ang kikitain mo pa lang, nakatalaga na pambayad ng kung ano-anong utang. Paano ka nagkakaroon ng ganito mga lockdown? Wala kang trabaho. Anong ibabayad mo? Wala ka ngayong pambili man lang ng kakainin mo, ng iinumin mo, ng stock mo. Kaya, paglipas nitong lockdown na ito, paglipas nitong quarantine na ito at bumalik na sa mas normal ang ating buhay, dapat ma-memorize natin yung lesson. Magsikap, mag-impok, magtabi ng mga kailangan. Unahin ang mga yon, hindi yung mga luho, hindi yung mga sari-saring mga walang katuturang gastos. Ngayon na nasa lockdown, ngayon na nasa quarantine ang mga tao, luminaw lalo sa atin kung ano yung tunay na mahalaga. Pagkain, inumin, at pamilya mo, mga taong mga mahal mo at nagmamahal sa'yo, yung nakakaalala sa'yo, yun ang importante. Yung meron dyan mga 15, 20 sapatos, ni isa nga, hindi mo magamit ngayon, hindi ka nga lumalabas. O yung may pagkarami-raming bag, yung pagkarami-raming ganito at ganyan, nakita natin lalo kung anong tunay na mahalaga. Kaya sabi sa Bible, when we have food and drink, and food and clothes, we shall be content with that. Ngayon, totoo yun. May pagkain ka, buhay ka na. Makakapaghintay ka kung kailan matapos ang lockdown, ang quarantine. And of course, a lesson is, stay safe. Kasi darating yung deliverance, darating yung panahon na pwede nang lumabas, pero okay ka ba sa panahon na yun? Ligtas ka ba? Kailangan makatawid tayo sa time of difficulty, sa time of risks and dangers, and emerged. Nabuo ka pa, malusog ka pa, buhay ka pa, para masalubong mo ang bagong umaga. Magmahalan tayo, at lahat ng pwede nating tulungan ngayon, tulungan natin, kasi lilipas din to. Yung ini-stack mo na pera o pagkain na good for 3 months from now, kailangan na ng kapitbahay mo today. Ang sabi nga ng Panginoon, yung pangangailangan natin ngayon ang atupagin natin, tomorrow will take care of itself. So let us share our goodness, our things. Katulad ni Rahab, kinupkop niya ang kanyang mga kamag-anak. Humanap din tayo ng makukupkop kung hindi sa sarili nating bahay. Paano natin matutulungan yung mga nasa kanilang bahay? There should be a way. Because every willing heart will find a way. Every unwilling heart will find an excuse not to help. God bless us all.